Halos 330 na Novo Ecijanos mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Nueva Ecija ang nakatanggap ng financial, medical at burial assistance mula sa pamahalaang panlalawigan sa isinagawang awarding sa Old Capitol Compound sa Cabanatuan City. Sa bayan ng Jaen, labis ang tuwa ni Sara Malintag na araw-araw na sumasabay sa laban ng anak niyang sumasailalim sa chemotherapy. Anya malaking tulong ang natanggap niya para sa pamasahe, pagkain at gamot ng kanyang anak. Malaking tulong po sir kasi bukod po dun sa pamasahe po na papuntang Maynila, pangkain po, pambili po ng gamot niya, ganun po. Malaking tulong po talaga sir. Ganito rin ang naramdaman ni Mark Reyes na halos hindi makapaniwala sa mabilis na tulong na kanilang natanggap mula sa Kapitolyo para sa maintenance ng kanyang ama. Maraming salamat po kay Gov. Oye Umali sa mabilisang aksyon para sa pinansyal. Malaking tulong po para sa pamilya. Sa Pantabangan, nagluluksa pa rin si Sharon Sembrano sa pagpanaw ng kanyang ama at hindi raw niya inakala na may darating pang tulong para sa pagpapatuloy ng kanilang buhay ng kanyang ina. Wala po akong masabi kundi pasasalamat lamang dahil nakita ko mula nung pandemic talaga sobra yung tulong nila sa barangay namin. Hindi ko mabilang kung ilang beses yung pagpapadala nila ng bigas, kailan lang po meron ulit. And yung sa ganitong mga sitwasyon po pala, talagang nakakatulong sila. Hindi joke yung pagtulong nila at sobrang laki po ng pasasalamat ko, sobrang laki talaga ng assistance na marireceive po natin. Sa kabila ng mga kwentong ito, tiniyak ng Provincial Social Welfare and Development Office na patuloy ang programa para sa mga nangangailangan, lalo na ang mga taong may continuous medication gaya ng dialysis at chemotherapy, dahil kada 3 buwan ay maaari silang muling magproseso para sa tulong pinansyal. Ito naman ay sa kaalaman at sa pagpupus ng programa ng ating mahal na Governor at wala silang sawang na nag-allocate ng pondo para sa ating mga kliyente. Sa lahat po ng mga kababayan natin, mga beneficiary natin, lagi po sana nating tatandaan na ano man po yung tulong na natatanggap po natin, lahat pong ito, syempre, una, galing sa Panginoon. Pangalawa, gumagamit ng kasangkapan ang ating mga namiminuno sa ating pamahalaan, sa pangunguna ng ating mahal na Governor, syempre si Governor Oye Umali po. Nakasama sa pamamahagi ng financial assistance si former Vice Governor Doc Anthony Umali na nagpaliwanag kung bakit minsan ay tumatagal ang release ng assistance. Kailangan umanong masigurong totoo ang mga benepisyaryo at walang ghost patients na hindi naman talaga nangangailangan. Mas mabuti raw ang mabusisi kaysa masayang ang pera ng taong bayan. Ginagawa po ng lahat na mapagsikapan na masaayos po lahat. Talagang kino-confirm po namin talaga. Kasi po, ayaw po namin magkaroon ng ghost patient. Di ba? Kung mayroong ghost project sa mga flood control nila, tayo naman, ayaw naman natin maputasan tayo sa ghost patient kasi hindi po namin po pwedeng gawin ito, pero kunin nyo ito eh. Kaya lang, ang kautusan ng ating pamahalaan ay ipagkaloob natin ng maayos. Hinikayat din niya ang publiko na magtiwala sa pamumuno ni Governor Oye Umali, former Congresswoman Cherry Umali at Vice Governor Lemon Umali na patuloy anyang nagbibigay ng nararapat na serbisyo para sa mga Novo Ecijanos. Kaya wag po kayong mawawala ng tiwala sa ating pong ating mga leader, kay Governor Oye, kay Congresswoman Cherry at kay Vice Gov. Lemon Umali, na talagang ginagawa po nilang lahat ang kanilang magagawa para sa atin. Kasama si Edgel Mar Bumanlag, ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat.